Mabubusog ba ang mamamayang Pilipino pag binanatan nila si Sara Duterte, si Pipi? Wala. Ano mapapala namin dyan sa mga investigasyon ninyo? Meron pa kayong nalalamang impeachment. Kung talagang yan, ina-apply nyo ang impeachment, lahat kayo ma-impeach! Kaling araw, hindi ka, payapa ka. Alam mong merong Pangulo na nagbibigay ng seguridad sa mga mamayan niya. Eh ngayon, ano ba? Asan ang seguridad natin? Wala na tayong peace and order. Yan, napaka-importante sa isang bansa yan, ang peace and order. Dahil hindi magkakaroon ng tunay na kaunlaran kung magulo ang isang bansa. Eh, tignan nyo nga, mga politiko ngayon, nagkakagulo, nag-aagawan ng mic, nagmumurahan, naghahamunan ng suntukan. Anong mapapala ng mga mamamayang Pilipino sa ganyang sitwasyon? Dapat ang inuuna ninyo ay ang kahirapan, kung paano masusolusyonan ang paghihirap ng mga mamayan. Ang mataas na bayarin ng kuryente, ang mataas na bayarin ng tubig, ang mataas na presyo ng bigas, ang mataas na presyo ng mga bilihin. Yan ang dapat na mandato na ginagawa nyo ng solusyon o ginagawa nyo ng patas kung paano mapapababa ang lahat ng yan. Ibalik sa gobyerno, ibalik sa mamamayan yan para magkaroon talaga tayo ng tunay na pag-udlad. Eh nagbabayad kami ng tax, wala namang pag-aari ang gobyerno, binenta na sa private. Ultimo ang Ninoy International Airport, pag-aari na ng pribado. Oh, sige nga, sa lahat ng bansa, tayo lang ang private ang airport. Halos lahat ang pag-aari ng gobyerno, kahit saan kang umikot na bansa. Kung anong bansa yon, pag-aari nila ang airport. Dito, pinrivate. Bakit kailangan i-private yan? Taliwas po ito sinasabi nila kapag makabalik na yung Marcos, ibabalik doon sa gobyerno yung mga lahat, yung tubig, kuryente. Wala, putol-putol yan. Ginawang private na po at natiling Sana, private na. Tingnan nyo ngayon. Bigla na lang tumataas. Walang kalaban-laban ng mahihirap na mamayang Pilipino. Walang public consultation. Walang public information. Bakit nagtaas? Magugulat ka na lang. Pagbayad mo ng kuryente mo, ang taas na. Yung tubig, mataas na. Saan pa? Puro politika kasi. Huwag tayo mamulitika. Intindihin natin ang usapin ng bayan at mamayan. O, ngayon, ang tubig, ha? Ito, real talk. Ang tubig. Pag lumagpas ka ng minimum, ang minimum amounting of 165 pesos. Pag lumagpas ka ng minimum, nag-10 cubic meters, ang minimum yan. Pag nag-11 cubic meters ka, automatic doble. Bakit ganun? Bakit ganun ang nangyayari? Dapat kung magkano lang yung per cubic meters, yun lang ang dapat na bayaran namin sa tubig. Pero hindi, magdodoble ang amount. Sobrang pahirap ang nangyayari ngayon. Hindi nila hinaharap ang problema ng bayan at mamayan. Puro sila pamumulitika. Yan ang realidad ngayon. Nakapokus sila kay Ma'am Sara BP Duterte. Bakit? Bakit nila binabanatan si Ma'am BP Sara Duterte? Yan ba, mabubusog ba ang mamamayang Pilipino pag binanatan nila si Sara Duterte, si Pipi? Wala. Ano mapapala namin dyan sa mga investigasyon ninyo? Meron pa kayong nalalamang impeachment. Kung talagang yan, ina-apply nyo ang impeachment, lahat kayo ma-impeach. Dahil lahat naman kayo may anomalya eh. Oh, yung kay Ma'am Pipi, paratang pa lang. Pero kinokondemn nyo na. Gusto nyo, impeach na. Isipin nyo muna ang problema ng bayan at mamayan. Oh, pati yung usapin ng droga, nakalimutan na. Na-divert na kagad. Oh. Kasi inuna po yung pamumulitika kaysa solusyonan yung mga talagang pangunahing problema natin bansa. Yes, yun ang dapat. Kaya nga ako nananawagan. Nananawagan ako sa pamamahalang BBM, sa mga politiko natin ngayon. Sana naman maawa kayo sa mga mamamayang Pilipino. Isipin nyo muna ang mga mandato nyo. Bakit ba kayo tumakbong politiko? Bakit kayo tumakbo? Ano ba mandato ng politiko? O anong mandato ng congressman? Anong mandato ng senador? Anong mandato ng presidente? Unahin nyo muna ang problema ng bayan at mamayan. Yang politika, saka na yan. Malayo pa 2028 para mamulitika kayo. Solusyonan nyo muna ang kahirapan. Kawawa naman ang bayang Pilipinas. Akala namin unity team. Nasaan ang unity team? Nasaan ang pagkakaisa?
Thank you so much. Binabanatan nyo ang BP. Samantalang kayo, meron din naman kayong mga tinatagong anomalya. Yan, tama. Palagi share, palagi share. Sige nga, ano sabi sa Biblia? Kung sino ang walang bahid dungi sa inyo, walang bahid na kasalanan, kayo ang unang bumato. Naloko yung kasama ko. Sabi ko, hindi ko pupunta kayo kung magpapasok. Sir, maraming salamat. Maawa kayo sa bansang Pilipinas. Mga politiko, unahin nyo muna ang usapin ng bayan at mamamayan. Ben. Thank you. Sir, ano masasabi mo dun sa pinalabas na line-up ng mga senator ni BBM sa 2025? BBM? Yung mga line up po. 100% na yan. Yung mga lineup na kay BBM, walang magagawa yan. 100% na ako dyan. Wala yan. Kasi nga, kung sila may magagawa, bakit sila naka-line up sa walang magagawa? Eh kung talagang may magagawa kayo, lumain up kayo dun sa mga politiko na may kayang magawa sa pagpapaunlad ng ating bansa at ng mamamayan. Hindi nyo dapat inuuna yung pamumulitika na yan. Kawawa naman ang bayan. Kawawa ang mamamayan. Hindi kayo inalal dyan para samantalain yung magpayaman. Bukod tangi, real talk na naman. Nakakita na ba kayo ng mga politiko na nagrereklamo sa taas ng bilihin o sa taas ng pagbabayad ng kuryente at tubig? May nagreklamo na ba? May gumawa na ba ng batas sa kanila para pababain yan? O para muling maibalik sa ating gobyerno o maibalik sa mga mamayang Pilipino ang pag-aari ng tubig, kuryente, lahat ng basic necessity dapat nasa Pilipino yan. Nasa gobyerno yan. Ngayon, nasa private lahat. Sir, ano message mo sa mga kasamaan mo na BBM supporters pa rin? Sa mga kasama kong Marcos loyalist dati, na mga blind fanatics, hanggang ngayon bulag pipi at bini pa rin. Kitang-kita nyo na yung abutan, di ba? Nasa video na yan, may abutan. Sana naman magising na kayo. Huwag kayong magpakaloyalista sa politiko, magpakaloyalista kayo sa bayan at mamamayan. Kung sino ang gumaganap ng ikauunlad ng ating bayan at mamamayan, nandun dapat ang inyong loyalty. Sir, excuse me, Toma Misaya po. Balikan lang po natin, kasi dati kasi na-interview na rin po kayo. Dati po ba kayo po ba ay mag-loyalist para po sa palinawan po ng ating mga supporters? Dati akong Marcos loyalist. Dati akong leader. Hindi ako basta Marcos loyalist, leader ako. Founder ako ng Bagong Baryo Marcos Loyalist Group. At malaki rin ang naging bahagi ko sa pangangampanya nung panahon ng Uniteam ni BBM at ni Sara. Nakiisa ako at nakikampanya na manalo ang Uniteam. Dahil ang buong akala ko ay ikukontinuous nila ang nagawa ng dating Pangulong Duterte at ipagpapatuloy lamang nila. Dahil Uniteam nga magkakaisa na sa anipersa para sa pagpapaunlad ng bayan at mamayan. Pero taliwas ang nangyayari ngayon. Yung BP natin na gumaganap ng kanyang trabaho, ng kanyang mandato bilang pangalawang Pangulo ay inaaway nila, kinakalaban nila kung ano-anong mga paratang ang ginagawa nila. Asan ang Uniteam? Wala na, basag na ang Uniteam. Hindi na ito para sa bayan at mamayan. Para na lang to sa kanilang mga pansariling kapakanan at sa kanilang mga politika. Yun na yun. Kaya ako, meron akong pronouncement in public, hinayag ko na ako ay wala na sa Marcos Loyalist Group. Wala na, bumitaw na ako, withdrawal of support na ako, matagal na. Mula nang hindi ginanap ang trabaho o mandato ng Pangulong BBM, doon ako nagising sa katotohanan na walang patutunguhan ng bansa natin. Kaya sabi ko, hindi ako dapat manatili sa politiko, manatili ako sa bayan at mamamayan. Kung sino ang gumaganap ng kaunlaran para sa bayan at mamamayan, nandun ang aking loyalty. At yan ay nakita ko sa pamilya Duterte. Napakasimple ng pamumuhay nila. At sila talaga, especially sa peace and order, naging payapa ang bansang Pilipinas, maging ang mga departamento ng gobyerno, kapag meron kang inaasikaso, mabilis ang aksyon nila, mabilis ang kanilang serbisyo. Dahil nga, merong utos sa kanila ang Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte na paglingkuran nyo ang mga mamamayan. Dahil ang mamamayan ang ating pinaglilingkuran, hindi ang kanilang mga political ambisyon.
Yun ang ano nun. Kaya ang ganda ng pamamahala ng Pangulong Duterte. Kaya sa totoo lang, dapat mag-isip-isip na tayo ngayon, maging matalino tayo, maging mapagmatsyag tayo kung sinong politiko ang dapat nating ihalal sa mga darating na eleksyon. Okay sir, next question po tayo. Pero kung talking about po doon sa Ferdinand Marcos, kasi ito yung nagdala, kung isa din ito sa mga reason kung bakit binoto si Bongbong Marcos. Ano bang merong pamumuno siya ng mga panahon na yun? Si Ferdinand Marcos Sr. po. Napakaganda naman. Yung panahon ng tatay, napakaganda ng ginawa. Kasi yung tatay, pro-poor, hindi pro-oligarchs. Nangyayari ngayon ang mayaman, mas lalong yumayaman sa panahon ngayon. Ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., napakaganda ng ginawa niya naman noon. Pinaunlad niya ang bansa at ang mga public owned ay nasa pamamahala talaga ng gobyerno. Ang kuryente, ang tubig, ang airport, ang mga school, nasa mga hospital, nasa pamamahala dati yan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pero nawala na nga, nabago na. Naging private na ngayon halos lahat. Kaya yan na nakakalungkot. Wala nang pag-aari ang mamamayan. Dahil ang tunay na dapat na nakikinabang, dapat ang mga mamamayang mahihirap na Pilipino. Kaya dapat yung mga private owned na yan na dating government owned, dapat maibalik sa taong bayan. Dahil kawawa na ang mamamayan. Sabi nila, may liwanag ang buhay. Sabi ng Meralco, nasaan ang liwanag pag nakita mo ang bill na nagkakahalaga ng 5,000? Paano ka magiging maliwanag ang paningin mo dyan? Malalabo ang paningin mo dahil mahirapan kang magbayad niyan. Asan ang magandang serbisyo doon? Talo, agrabyado ang mga mamayang Pilipino kapag pinrivate na. Naka-private na nga, di ba? Kaya nga tayo kawawa Yes sir, next question.